So, kanina po, nagtanong po ako sa inyo kung ano pipiliin ninyo. Yung kung paano humingi ng pera, 1. Tapos number 2, paano tumagat ng kagalingan, 3. Paano humingi ng regalo sa Diyos, 4. Ano ba yun? 4. Paano magtanong? Di ba? Tama? Ngayon, chinek na, ang nanalo ay walang iba kundi ang paano humingi ng pera. Yun ang nanalo. So, sabihin mo sa katabi mo, marami kang pangangailangan, ano? Nagtali, ang lumabas ay paano humingi ng pera. Napansin ko nga yan eh. Kahit nalibawa sabihin natin sabi ko nga sa JIL, nanonood po ako ng JIL, pinag-pray yung sakit. Oh, gano'n ang mga tao. Maya sinabi, Lord, tinataas namin sa iyo mga pangangailangan ng mga tao. Oo, mas malakas yung sigaw ng tao pagdating na sa pera eh. Bakit kasi nga, alam niyo, napansin ko rito, mas hahadlangan ka ng demonyo, mas lalabanan ka ng demonyo pagdating na sa pera. Mas malakas ang hadlang ng kaaway pagdating na sa pera kaysa sa kagalingan sa sakit. Bakit kaya? Yun po ang ang isang pag-usapan natin ngayon. Na bakit kaya? Kasi so ang nanalo po ay paano humingi ng pera. Okay po, ganito. Ako po ay may BDO account. No, nag-open po ako ng BDO. Sa totoo lang po, ang bangko ko ay BDO at saka BPI. Ngayon, yung una ko pong binuksan na BDO, meron palang may mga patakaran pala sila na, teka muna, sabihin natin sa katabi natin, pag-aaralan natin kung paano humingi ng pera. Sabihin mo sa kanya, ito ang sinulat mo. Kaya huwag kang matutulog, ha? Okay. Ngayon, pag-aaralan natin yung makabiblikal na paraan. Hindi ba pinag-usapan natin na itong mga nakaraang linggo na kailangan turo ng pastor yung pamamaraan ng Diyos. Ngayon, ang pamamaraan po ng sanlibutan para yumaman ka, manloko ka, mandaya ka. Kumbaga sa taxi, dayain mo yung metro mo. Kumbaga sa timbangan, dayain mo yung metro mo. Yan ang pamamaraan ng sanlibutan para yumaman ka. Sabi naman ng iba, magsipag ka. Yan. No? Pero, tama rin naman, pero hindi yun talaga. Kasi, kung kasipagan, di dapat, alam niyo, ang daming taong masipag, pero mahirap. Di ba totoo yun? Ang daming masipag na tao, pero bakit mahirap? Kasi wala nga dun. Ngayon, ang way naman, sabihin natin, ng iba, pasintabi po, ha? Mag-aasawa sila ng MMM. Ano ba yung MMM? Ayun. Kumbaga, malapit ang mamatay, kaya yung madayang paraan, di ba? Hindi maganda. Pero dito po, dapat nga alam ng pastor, para ituro ito sa kanyang mga miyembro, paano ano ang mga pamamaraan ng Diyos para makuha natin yun. Ito po yung paraan ng agila. Ayan. Ngayon, ako po ay may BDO account, nag-open ako, at ng BPI. Alam niyo, meron palang rules, na hindi ko na matandaan, pero may rules, na kapag ka bumaba ito sa hindi ako nagkakamali, 200 pesos, every month, babawasan nila. Hindi ko po matandaan na ngayon, pero kasi nangyari sa akin, kaya nakikita ko, nabawasan. Ngayon, every month, nabawasan. Bakit? Kasi nag-go below ka doon sa minimum na hulog na amount ng account mo. Kung hindi, bawas ng bawas hanggang sa one time, chinek ko po yung account ko, wala na. Nakaltas na. Sa madaling salita, nag-close. So, wala na akong video account. Ang ginawa ko ngayon, nag-open ulit ako.
Ngayon. Okay. Ngayon, susunod, ganun na naman. Bumaba siya ng bumaba hanggang sa nag-close na naman. Ngayon, dahil sa hindi ako madala, kasi ganito eh. Kaya naman bumaba ng bumaba, sabi mo sa katabi mo, walang pera si Kuya Boy. Yun ang totoo. Hindi ko nauhulugan kasi wala akong panghulog. Tapos sa BPI, ganun din. Hanggang sa nag-close na lang. Pagkatapos, nag-open ulit ako, nag-close ulit. Ngayon, nag-open na naman ako, kinausap na ako nung parang director nila, hindi ko matanda ko, supervisor nila. Sabi niya, sir, ingatan mo na to. Kasi pag nag-close ulit ito, baka hindi ka napayagang mag-open. Natakot po ako. Isipin nyo dalawa lang naman ang bangko ko. 4 ang nag-close. Bakit? Wala ko pa naglagi. Walang pera si Kuya Boy. Maganda po yung ganun. Hindi inutangan. Mas maganda minsan yung alam ng tao, pulubi kay. Bakit? Walang mangungutang. Totoo yan. Ngayon, nangyari po, nag-open din ako ng dollar account. Nagkaroon ako ng kaibigan na taga-BDO. Merong limit siya na minimum amount para mag-open ka ng dollar. Sa BDO to Dahil kakilala ko, kaibigan ko siya, nakapag-open ako ng dollar account ng $1 lang. Which is, hindi ganun. Dapat yan mga mga $100 ang minimum rent. Usually ganun Hindi na siguro ngayon. Pero nung pinayagan niya ako, dahil kakilala ko siya, na $1 lang. Ngayon, nag-close din. Napakapalad ko, no? Lahat na lang ng binuksan kong account, nagko-close. Kasi, magiging realistic po tayo, kumbaga, aminin ko sa inyo, wala akong panlaglag. Hanggang sa iniintay ko na, di bali, mabawasan na lang, at least meron pa. Di bali, next month, di bali, mabawasan niya, at least meron pa. Ngayon, hanggang sa dumating na, wala na ibabawas. Bakit? Close na. So, sabi kong gano'n, alam niyo, napamukha sa akin yung mahirap ka. Papastor-pastor ka ngayon, ang hirap-hirap mo. Pero at the same time, nagtuturo po ako ng kasaganahan. Bakit gano'n? Hindi pa parang hipokrito ka, no? Nagtuturo ka ng kagalingan, ikaw may sakit. Nagtuturo ka ng kasaganahan, ikaw pulubi. Dumating po ang time, yung bangko po ay nag-offer sa akin, yung Citibank. Nag-offer sa akin ng 15,000 pesos na loan. Ngayon, tinanong ko nanay ko, matagal na ito. Buhay pa nanay ko Sabi ko, kunin ko ba? O saan natin gagamitin? Sabi niya, kunin mo anak para may pangalan ka. Kasi kapag maganda ang pangalan mo, tumataas ang credit mo Yung pwedeng susunod kapag nakabayad ka ng 15,000, pautangin ka rin ng 30,000. Hanggang sa mamaya, 50,000 na, patas na patas. So, tumataas ang offer sa'yo. Ang problema ko po, nung tinanggap ko po yung 15,000 na yun, pambihira, ang monthly na hulog ay 1.5. Alam niyo po, sising-sisay ko, bakit? Hindi ko kayang bayaran yung 1.5 a month. Hindi ko kaya. Sinisisi ko nanay ko, sabi ko, Nay, dapat hindi mo na pinayagan, hindi mo ko pinayagan kasi nga, sobrang bigat sa akin yung 1.5 a month. Sabi ko, ba't ba ako napasok sa ganito? Wala akong pera. Pastor ka lang. Wala kang hanap buhay. No? May sideline ako noong time na yon, nagre-repair ako ng computer, pero minsan kalahating araw, 500 lang, tapos once a month lang. Minsan 24 hours pa, pagre-repair ko, 500 lang ang makukuha mo. Hindi ko kaya. Sabi ko, saan nakukuha ng pambayad nito? Tapos may due date na, nag-i-interest yun. Sabi ko, saan nakukuha ng 1.5 ngayong buwan na to? Hanggang sa, hindi ko na matandaan kung ano nangyari. Sabi ko, bayaran ko na lang lahat pagka nagkapera ako. Tapos at the same time, yung mga tao po, nahingi pa ng pera sa akin. Yung mga simbahan. Sabi ko, patong-patong na to Ngayon, sa totoo lang, nagiging honest po ko sa inyo, hindi ko na kaya. Ang hirap.
Yung 1.5 na yan, hindi ko alam kung saan ko kukunin, saan ko ibabayad. Tapos nung time na yun, nagtitinda rin ako ng computer, sideline ko lang. Ang hirap. Alam ko, ang ibig sabihin, pakiramdam ng mahirap. Dumating ang time, 10 piso pinagtatalunan namin. Magkakapatid kasi, yung isa papasok. Yung isa, kailangan yung perang yun. Tapos ako, kailangan kong maggas. Meron pang nabibiling 10 pesos no na gas. Nung unang panahon pa naman ito. Sabi ko, hirap. Tapos, ang tatay ko na hospital, kalahati ng katawan niya, na paralyzed, hindi na makalakad yan. Yung negosyo namin na bankrupt. Meron kaming mga 10 dump trucks, no? Milyon-milyon ang halaga ng isa. Nabawi lahat. Nalugi kami. Tapos yung kapatid ko, nasa hospital din. Tapos yung lola ko, yung mahal kong lola, nasa hospital din, sabay-sabay. At isa lang ang bantay nila, nanay ko. Ngayon, okay lang yan kung meron kang pang gastos. Ang problema po, yung negosyo namin na bankrupt. Tapos at the same time, nagtuturo ako ng kasaganahan. Hindi ba parang hipokrito ka? Nagtuturo ka ng pagpapalain ka ng Panginoon, pero lubog ka na sa utang, wala ka ng pera. Tatay mo may sakit, kapatid mo may sakit, lola mo may sakit, at yung negosyo nyo, bagsak na. Wala ka ng pagkukunan. May mga sasakyan kami, hinatak lahat. At wala nang natira. Mga lupa namin lahat na nabenta na maliban sa isa. Yung lupa na kinatitirikan ng simbahan natin sa Baler. Kabiling-bili na ng tatay nanay ko, huwag niyong ibebenta yan. Kasi diyan nakatayo yung simbahan ng Rema. So, hindi talaga, kumbaga, wala rin sa isip namin na pagkakaperahan namin yun. Sabi ng tatay nanay, kahit pwede sabihin ng tatay nanay, kami magkakapatid, alam namin na ang simbahan nandyan, hindi namin pagbibili talaga yun. So ngayon ito, wala ka ng pera. Ano gagawin mo? Kaya kapag sinasabi ko po sa inyo na alam ko yung mahirap, alam kong mahirap. Alam kong pakiramdam ng mahirap. Ang hirap. No? Ngayon, ang maganda naman, pero nakikita ko pa rin pangit, hindi ako nag-backslide. At hindi ako naghanap ng trabaho. Kasi ang katwiran ko po noon, ito, ang Diyos ang tumawag sa akin, ilabas niya ako sa utang. No. Kumbaga, may nag-o-offer sa akin ng trabaho eh. May nag-o-offer sa akin ng trabaho sa abroad. Ang laki nga ng offer eh. Pero, dahil sa kinuha ko ni Lord, halimbawa si Vincent, mag-aaral ka dapat o magtatrabaho ka, pero dahil kinuha ka ni Lord, obligado ngayon ng Diyos na suportahan ka. Dahil ang Diyos ay hindi taong madaya. Dahil kinuha ako ni Lord, bahala siyang ngayon na suportahan ako. Naniniwala ako ron. Yung nga lang, hindi ko nakikitang tumatalab. Parang mga pastor at worker, nagtuturo ng papasaganahin ka ng Diyos, pero bakit sila? Parang hindi tumatalab. Hindi ba napapansin yun? Minsan nga dumarating ang time na parang nanloloko na lang tayo eh. Binobola natin yung mga miyembro na, pagpapalain ka ng Diyos, samantalang yung nagsasabi, pagpapalain ka ng Diyos ay hindi pinagpapala. Bakit ganun? May something, may mali. Ngayon, kung hindi mo kasi haharapin yung mga ganitong mga bagay, tatanggapin mo na lang eh. Siguro, gusto ng Diyos na mahirap lang ako, gusto ng Diyos na pulubi ako. Hindi ka na mangangarap. Lagi mong pangarap ito. Kailan ka nag-start mag-worker? After ng camping, hanggang kailan ka mag-worker? February. December pa lang, nag-iisip ka na, sana February na, sana February na. Bakit? Sawang-sawa ka na eh. Bakit ang hirap ng buhay ng worker?
Alam niyo ba, kakaiba ang mga worker. Nakaka-imbento sila ng, hindi pa na-iimbento ng buong mundo. Katulad ng, kaya nilang magluto ng sinigang na noodles. Sabi ko, ano lasa nun? Sabi lang, masarap daw. Kaya ng worker yan, di ba? Sinigang na noodles. Tapos, meron pa yung isa, sinigang na sardinas. Ha? Tinatanggalan daw ng sarsa yun, yung mismong isda lang. Sabi niya, gusto mo ako, Kuya Boy? Sabi ko, imaginein ko na lang kung ano lasa. Na parang binobola mo na lang ang mga tao na pagpapalain ka, pero ikaw mismo, walang pagpapala. Kaya nga, yung mga worker, kapag malapit na yung term nilang matapos, atat na matapos na. Kaya, at kapag nagkatapos nilang mag-worker, tapos na ang pag-worker, tapos na rin ang pagiging Kristiyano. Ang karanasan nila, negative, pangit. Hindi masarap para sa kanila. At hindi nila ire-recommenda na mag-worker ka kasi sa pag-worker, nagutom sila. Bakit? Kabaliktaran ng tinuturo ko kanina, di ba? Ang layo eh. Kasi nga, andun po yung, sa totoo lang, hindi tumatalab ang prayer. Ang isa sa nakakapagpalayo sa Kristiyano, sa Diyos, ay yung hindi tumatalab ang prayer niya. Mabilis kang mag-backslide yan. Ang isa sa madaling makapagpa-backslide ng pastor, ay walang miyembro. Wala siyang dahilan para magpastor. Pero ang isa sa mabilis makapagpa-backslide ng Kristiyano, ay yung prayer niya hindi nasasagot. Kasi kung nasasagot yun, mag-i-stay yan eh. Yung iba, martir. Kahit na hindi nasasagot, nagpapatuloy. Di ba, pag namatay ka, pagpapagawa ka namin ng statwa sa loob ng CR. Martir, nagtitiis na lang. Pero, mag-check ka. Ang cellphone mo, lagi na lang nakatali ng goma. Ano tawag? 3G. At yung magkakaroon ka ng iPhone 15, hintayin mo na lang mamatay ka. Pagka alam nagkaabuloy, doon ang kakabili. Kung marami mag-aabuloy, kasi hindi ka magkakaroon. Kaya marami pong yung kumbaga parang napaplastika na bakit ganito, hindi nasasagot ang prayer nila. Anong mali? Anong problema? Bakit? Hindi naman ako mangiitulad nun. Hindi po ako nang iwan. Hindi ako naghanap buhay, hindi ako nagtrabaho. Although may sideline ako, pero sideline lang yun. Alam niyo po, nakaka-relate kayo. Kaya yung mga ibang worker, gusto magtrabaho. Bakit? Hindi nga nasasagot yung prayer nila na magkapera eh. Kaya mas nanaisin nila magtrabaho na lang. Bakit? Hindi nga natalab. Kaya ngayon, sasabihin mo, mag-worker ka, sasabihin niya, ikaw nga, walang nangyari sa pag-worker, hahihain mo pa ako. Maging mahirap ka, magiging mahirap din ako. Paano na pag nag-worker tayo dalawa, 1 mahirap, plus 1 mahirap, equals 3 mahirap, magkaka-LCM tayo. Di pag nagkaanak na yan, 3 na kayong mahirap. Ano sasabihin ngayon ng asawa mo? Sweetheart, siguro maganda magtrabaho ka, magpapastor ako. Tutulak mo pa yung asawa mo ron eh. Bakit? Hindi ka natalab. Walang pera. Kaya yung mga worker, naghahanap talaga ng trabaho. Nakuha niyo po? May mali. May mali. Pero, katulad nga po noon, bakit nag-close yung 2 BDO ko? At bakit nag-close yung 2 BPI ko? 4 na yan, nag-close. Kasi, hindi ko naalagaan. Merong maintaining balance na tinatawag yan na hindi ko po matandaan ngayon, parang 3,000 ang opening ng BPI, hindi ko ng BDO, hindi ko na alam. Meron ba kayong idea kung ilan ang maintaining balance ng 3? So, 3,000. Hindi pa pwedeng 2,500, hindi nga pwede eh. Kaya nga, marunong ka pa, magaling ka pa sa bangko eh. Sumunod ka na lang. Tapos, yun nga, paano pag bumaba ng 3,000 yan, parang binabawasan nila eh. Halimbawa, 2,000 na lang yung laman ng bangko mo, babawasan hanggang sa mag-close yan. Ngayon po, bakit? Andiyan pa kayo? Naranasan ko lahat yan. Pangbihira. Ang hirap. Pero
ang isang bagay po na pinatupad ko na lang, hindi ako naghanap buhay. Hindi ko iniwan ng, may sideline ako, pero hindi ko iniwan ng ministry. Yun po ang kumbaga, magkasubukan man, hindi ako magpapasubok sa diablo. Hindi naman ang Diyos ang nagsusubok sa akin eh. Bakit? Alam naman niya kung anong gagawin ko. Ang diablo ang nanunubok. Kasi gusto niya i-destroy ka. Ngayon, hindi ko iniwan kasi ang katuwiran ko po, babalik ako ron, ang Diyos ang tumawag sa akin, siyang magbigay. Dapat kumikita ako ng pera sa abroad eh. Pero dahil lang sa tinanggihan ko lahat yan, ngayon, obligado ang Diyos na ibigay sa akin yun. Amen po ba? Eh, ba't di tumatalab? Asan? Asan? Sabi mo sa katabi mo, asan nga? Galing-galing mo mag-sermon, asan nga? Sabi mo, asan nga? Thank you. Naging cute kayong lahat ah. Naniniwala ka na pagpapalain ka ng Diyos, ano ba yung rumaragas ang, minsan rumaragas ang sumpa, rumaragas ang pagpapala, aking, hindi nga eh. Ang nararanasan ko, sumpa. Walang pera. Baon ako sa utang. Ang utang ko kalahating milyon. Paano na to? Lagi ko naman po sinasabi, ayoko humingi niya sa kahit kanino. Yung kapatid ko, may pera, pero hindi ako hingi ng pera sa kanya. Bakit? Hindi naman niya obligasyon bayaran yung utang ko, may pamilya na yun eh. Hindi ako hingi rin. Nakakaya kasi, sasabihin ka nun, pastor ka, ngayon, manghihingi ka. Hindi ako nanghihingi. Kahit kailan naman, hindi ako nanghihingi. Yun po yung itinalaga ko sa ministry ko. Basta ang ministry ko, walang pahingi nga ako, uncle, pahingi nga ako, lola, wala. Basta mag-aasa ako sa Diyos, kaso yung pag-asa ko sa Diyos, hindi tumatalab. Hanggang sa baon na ako sa utang. At ang remedyo na lang, ang tanging lusot na lang, ay iwanan mo ang ministry at magtrabaho ka. Na hindi ko ginawa. Bakit kasi? Andun pa rin yung pinangahawakan ko na, ang Diyos ang tumawag sa akin ngayon, siya magsuporta. Kasi hindi nga tumatalab. Ang kulit mo, kuya mo, hindi nga tumatalab. Hindi ka pa ba nagigising? Fake ka ng fake. Magaling na ako. Pambihira, hindi ka naman gumagaling eh. Uminom ka na ng gamot. Hindi ka nga nagaling, hindi natalab. Minsan magpe-fake ka na Lord, magaling na ako yung sakit ng ulo ko, magaling na. Pero sa totoo lang, masakit pa rin ang ulo mo. Hindi ka ba makahalata na it is not working? Hindi natalab yung pagpe-fake mo? May mali. Andiyan pa kayo mga kapatid? Okay, ngayong napalungkot ko na kayo, pasasayahin ko naman kayo. Yan, sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Ngayon, ito po, nabaon ako sa utang dahil sa kakabayad ko po ng renta. Mangungutang ko dito sa bangko na to. Ibabayad ko sa renta ng mga simbahan. Diyan ako nabaon. Sa totoo lang, yan ang pinakadahilan ng pagkabaon ko sa utang. Uutangan ko yung Citibank. Mamaya, uutangan ko yung ang Citibank ko, 3 eh. Credit card. Uutangan ko. Pagkatapos, meron pa akong Standard Charter. Pagkatapos, basta 7 lahat ang credit card ko eh. Uutangan ko. Para pag ginajagel mo lang na ganyan. Hanggang sa nabaon na ako sa utang, wala na. Lubog ka na naman. So, paano nga ito? Pero, tingnan niyo po, ha? Basahin na nga lang natin, simulan natin. Ito yung pinakasusi, eh. Dahil sa gusto mo magkapera, ito yung pinakasusi. Luke 6. Alam niyo na siguro to. Luke 6. Ito yung susi. Ito yung paano humingi ng pera. Napaka-catchy. Napakaganda po nung title natin, Paano Humingi ng Pera sa Diyos. Ito po ay matagal ko nang itinuturo, pero kaunti lang ang nakakahuli. Kaya mahihirap pa rin yung iba. Nandito po sa verse na to, ang susi ng paghingi ng pera sa Diyos. Pero,
Ito po yung matagal ko lang itinuturo, pero bakit hanggang ngayon, konti lang ang nakakahuli? Paano ko nalaman? Mahirap pa din. Ngayon, hindi po basihan na yung nagkakapera ka, ito'y blessing ka agad. Hindi. Sa totoo lang, ang makatanggap ng pera ay hindi po ito basihan ng pinagpapala ka. Kasi kahit si Satanas, sinabi niya, kung sasambahin mo ako, ibibigyan kita ng kayamanan. Oh. Kaya, hindi ko mo tumatanggap ka ng pera, marami kang pera, eh pinagpapala ka. Hindi. Andiyan pa kayo? Nangako ang Diyos na pagpapalain ka sa paraan niya. Nangako din ng demonyo na pagpapalain ka niya, payayamanin ka ni Satanas sa paraan niya. Alam niyo kung ano yung paraan ni Satanas? Suwayin mo ang Diyos, payayamanin kita. Oh, sabi niya, kung sasambahin mo ako, si Satanas ang sambahin mo. Sabi niya, itong kayamanan na binigay sa bibigay ko sa iyo. Yun ang paraan ng demonyo, yun ang paraan ng sanlibutan. Pero ang paraan ng Diyos, pagpapalain kita, pero hindi sa ganyang paraan. May ibang paraan. Kaya nga dapat alam ng pastor na ituro ito. Ito po ang problema ko. Alam ko. Pero bakit gano'n? Lubog pa rin ako sa utang. At wala pa rin ako pera. Lubog na lubog ako sa utang. Alam niyo po, dumating ang time na ang utang ko nga ay nasa kalahating milyon na. Pambihira yung pastor na walang hanap buhay, walang trabaho, nagkautang ng ganyan kalaki. Hindi ko masabi sa kapatid ko kasi magagalit lang kapatid ko. Hindi ko masabi sa nanay ko bakit. Dadagdagan ko pa yung bigatin ng nanay ko eh. Pero bakit ganun? Alam mo, yung pamamaraan ng Diyos, pero ba't di tumatalab sa'yo? Alam niyo po ito. Ako, dumating ang time na ang binabayaran ko pong interest ng utang ko, interest. Iba yung principal ha. Ang interest ng monthly na binabayaran ko ay 20,000 a month. Interest lang yun. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Hirap. Hindi. Ang hirap! Hindi ganun ha. Masaya ka pa eh. Hirap. Ang hirap. Ang hirap. Sa bunot ang may katawin mo, ang hirap. 20,000 naman, interest lang, hindi nababawasan yung principal. Nabaon po ako sa ganyan na tapos at the same time, umuutang pa rin ako kasi yung mga simbahan na nahingi ng binuksan mo yung laon yun, pagkatapos iiwanan mo, hindi ah. Binuksan mo ngayon yung Lucena, pagkatapos iiwanan mo, hindi ah. Pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, gano'n, pero parang, Lord, parang lugi ako eh. At the same time, 20,000 ang interest na binabayaran ko, interest lang yun. Ibig sabihin, yung utang ko na principal, hindi nababawasan, interest lang ang binabayaran ko. So ano po nangyari? Inabot po ako ng ilang taon. Nagbabayad ako ng interest lang, hindi nababawasan ang utang. Kundi nadadagdagan pa dahil nangungutang pa rin ako. Pero paano na to? Alam niyo, ganito po. Alam ko yung pamamaraan ng Diyos, ang problema. Bakit tinatalab? Tapos ngayon, Kuya Boy, tuturo-turo ka. Tapos ko na kayong palungkutin. Ngayon, pasasayahin ko naman kayo. Ano? Yung hindi magiging masaya, di yayaman. In everything you do, put God first. Kumbaga, maging cheerful ka. Ngayon, ito po ang susi. Alam ko to. Ang problema dito tumatalab, pero dahan-dahan lang tayo, ha? Ayan. Mukhang tahimik kayo, eh. Dito yung attention nyo, eh, no? Okay. Amen. Kasi alam niyo, mga kapatid, may mali ako, eh. Na ginagaya ng mga Kristyano. Na ito yung tinatawag na kaplastikan. Ito yung tinatawag na kahipokrituhan. Naging ganun ako. Kaya di tumatalab. Ano ba yun? Ano ba yung ginawa ko? Nagnakaw ka ba, Kuya Boy, ng candy sa tindahan? Yan ba yun? Hindi. Ito. Tingnan muna natin yung pamamaraan.
Sa verse 38, ang sabi niya, ito po ang susi ng paano humingi ng pera sa Diyos. Sabi niya, magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng Diyos. Ayan. Kanina, si Maya may sinabi, mamaya na tayong hapon Minsan, may sa pag-worker, soul winning. No, soul winning. Ang ipapapunta natin na para mag-soul win, yung magaganda. Bakit? Kasi hindi tatanggihan. Sabi ng maganda, Brad, may time kapag gusto kong mag-share sa'yo, pag pangit, hindi papansinin. Busy ako. Patawad. Pero pag maganda, pakikinggan. Anong ginagamit mo? Yung kagandahan ng tao, karnal ka. Di ba? Hindi makadiyos yan, naparaan yan. Ngayon, ito kasi, minsan, parang, ay, pastor, doon tayo umutang kay sister. Manghiram tayo ng pera. Bakit sa kanya? Hindi naniningil yun. Tingnan mo, tuso ka. Paano ka pagpapalain lang sa ganyan ugali? No? Ay, meron bang ganito? Yung kumbaga, doon tayo mangutang kasi hindi naniningil yan. Masama ka. Tulisan ka. Hindi ganon. Kasi ang sabi niya rito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Sa Diyos ka lang aasa. Paano nga, hindi ko naman siya makakausap. Okay, ito no. Magbigay kayo, mauna ka. Kasi alam niyo mga kapatid, sa pagbibigay, parang ganito, Lord, magmula ngayon, magbibigay ako sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Gumawa ka ng account sa Diyos. Tapos, alagaan mo. Huwag mong hayaan bumaba dun sa level na, ano ba tawag dun, yung maintaining balance na, parang ganito, Lord, monthly, magbibigay ako sa iyo ng tithe. Alagaan mo yan. Kasi mga kapatid, inuunahan ko na kayo. Basahin niyo sa Philippians 4:19. Philippians 4:19. Sorry. Hanapin niyo na lang rin sa Philippians 4, I think. Ang sabi niya, tingin po kayo rito. Magsimula ka na hindi ka agad hihingi na, Lord, bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Ha? Ang Diyos po, hindi nakukuha sa ganun. Kailangan enrolled ka. Ano ibig sabihin nito? Kailangan meron kang account. Paano ba magbukas ng heavenly account? Mangako ka, magsabi ka, magbitaw ka ng salita, magkaroon ka ng commitment na, Lord, magmula ngayon, magta-tithe na ako. Tapos namatayan kayo. Yung pera mo, hindi mo bibigay sa abuloy. Basahin niyo po, nasa Bible yan, ang tithe hindi binibigay sa abuloy, sa patay. Yung ikapo mo, hindi yan binibigay sa mga patay. Sa simbahan yan. Hindi rin yan binibigay yan kay Benihin. Sa simbahan mo yan. Huwag mo ipadala sa Manila, padala mo kung saan ka nagsisimba. Mangako ka sa sarili mo, kausap mo ang Diyos, na magmula ngayon, magta-tithe ako. In that way, makapagbukas ka ng heavenly account. Ngayon, yung heavenly account na yan, kailangan mong alagaan. Meaning, monthly, lagyan mo. Monthly, okay, mangako ka na, Lord, magmula ngayon, magpa-partnership na ako. At dahil sa pag-aalaga mo, kung ikaw ay mayroong negosyong 5-6, di ba meron ka usually listahan? Ngayon, kapag may account ka, meron kang passbook. Tama? Or meron kang listahan sa internet na in-out ng pera. Ngayon, kapag nagsimula ka ng mag-commit, nasabihin mo, Lord, magmula ngayon, magbibigay ako sa'yo. Bakit? Nakalagay eh. Ayun, kababasa natin, magbigay kayo. Kailangan may pagbibigay sa part natin. Hello? Lord, magmula ngayon, magpa-partnership ako. Lord, magmula ngayon,
bibigay ko ang tithe ko. Ngayon, maging faithful ka rin, monthly. Say, sabihin natin, magkano ang tithe mo? 10 pesos, sige, walang problema. Depende yan sa kinikita mo. Kung ang kinikita mo ay 100 pesos a month, bawasan mo na lang yung mga gastusin mo. Oh, anong nangyari? Wala na natira. Talo ka na. Pero ito ang sabi niya, yung first fruit, first. Hindi yung last na ubus na, yun ang i-offering mo. Hindi. Yung unang part ng sweldo mo, siguro may allowance kang matatanggap dito, yung unang part nun, bigay mo kay Lord. Hindi yung huli na. Hindi yung, ito na lang natira sa akin eh. Binibigyan mo na lang ng tip ang Diyos. Tinitipan mo ang Diyos. Mag-commit ka, sabihin mo, Lord, mula ngayon, bibigay ko yung tithe ko. Bibigay ko yung partnership ko. At maintain mo yung balance every month. No? Ngayon, napakahalaga po nito na kailangan maintainin mo yung balance na yan. Na tuloy-tuloy ang pagbibigay mo. Alam nyo, hindi gusto ng Diyos yung lump sum na, Lord, pag ako yumaman, magpapagawa ko simbahan. Malabo yan. Bakit? Mahirap ka pa eh. Maging realistic ka. Na yung ngayon, ang hinahanap ng Diyos, hindi yung pangarap mo. May maganda nga, may pangarap ka, pero wala ka pa dun eh. Kaya nga pangarap eh. Ang pangarap po, nasa future. Ang hinahanap ng Diyos, yung ngayon. Magkano kaya kong ibigay? Magkano ang kaya kong isuporta? Maging realistic. Kung 10 pesos a week, 10 pesos a month, sige, maging faithful ka rin. Magkaroon ka ng maintaining balance na iniipon mo yan, sige, ibigay mo lang, ibigay mo lang, ibigay mo lang. At maglista ka. Monthly, weekly. Ngayon, huwag nyo pong uugaliin yung, ay, utangin ko muna yung tithe ko this month, next month na lang ako magbibigay. Ay, wala na. Sira na yung credit line mo, yung credit name mo. Sira na yan. Malabo ka na. Alam niyo ba nakalagay sa Bible kung pag-aaralan natin? Hindi ka nagbigay ng 1,000 ngayon. Halimbawa, inutang mo. 20% ang nakalagay sa Bible na ibabalik mo. So, magkano 20% ng 1,000? 200. Oh. Palaki ng palaki yan. Hanggang sa mamaya. Sa totoo lang, sasabihin mo, utang-utang. Wala na, lubog ka na. Hindi mo na mababayaran yan. Bakit? Kasi hindi mo naman nakikita ang Diyos kumakatok eh. Naniningil. So, wag po tayong magpunta ron sa next month ko na lang babalik ko, gagawin ko 2,000 na lang. Yung mga ganyan dahilan, hindi mo tumatalab yan. Tsaka, malulubog ka. The point na, inuutang mo yung tithe mo, hindi tumatalab. Maging faithful ka rito. Bakit? Kasi, pakinggan nyo po muna, matapos lang ito. So, mag-open ka ng account na, Lord, mula ngayon, mag-open ako ng, magbibigay ako ng tithe ko, partnership ko, ayan. At i-maintain mo to. Huwag mong i-close yung account mo. Di ba kasi sa atin, close na yung account. Nangako ka. Kailan? Siguro 5 taon na. Ano nangyari? O, nakalimutan ko na. Tingnan nyo, nag-close. Hindi ka pagpapalain ng Diyos sa ganyan. Hindi mo talaga makukuha ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Hindi mo kayo maintain eh. Tingnan mo ha. Ang ibibigay mo, sabihin natin, ang ibibigay mo kay Lord, yung tithe mo, magbibigay ka ng 30 pesos. Magkano hinihingi mo? 30,000. 30 pesos nga lang, hindi mo ma-maintain eh. 100 pesos nga lang, hindi mo ma-maintain. Tapos hihingi ka pa ng 30,000. Malabo. Andiyan pa kayo? Kasi ang isang bagay po na sa mga taong humihingi ng pera sa Diyos, kailangan meron tayong tinatawag na accountability. Na pagkakatiwalaan ka sa pera. Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa pera 100,000 kung doon sa 100, hindi ka mapagkatiwalaan? Gusto mo ba kumuha ng treasury na magnanakaw? Siyempre hindi. Kasi dapat yung honest sa pera, sisimulan mong ganun yan. Bakit? Kasi banal yan eh. Banal yan. Okay. So, andun tayo sa part na yun. Magbigay kayo, at eto na. At bibigyan kayo ng Diyos
May balik. Oh, praise the Lord. May balik naman pala eh. At saka ito, ang Diyos hindi nagbabalik ng nagbigay ka ng 10 pesos, babalik ka niya ng 10 piso. O ano yun? Parang Kengko yun. Wala yun. Walang ganun. Kasi sa Diyos, pag nagbigay ka, 100 times ang balik. Actually, hindi nga 100 times yun eh. To the 100 power. O, sige. Buksan niyo po sa sa Mark chapter 29. Mark sorry. 10. Verse 29. Mark 10. Mark 10, verse 29. 30. Dalawang verses. So, nabuksan niyo na? Okay, babasahin ko po ha. Sundan niyo ako. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. O ibig sabihin, huwag mo kakalimutan. Tandaan ninyo ito. Ang sino man mag-iwan ng bahay, pangalan mo na, gelatin, ano? Jelica. Sorry. Tandaan ninyo, ang sino man mag-iwan ng bahay kasi mag-worker ka na. Ako, mukhang para kay Jela to ah. O mga kapatid, kasi mag-worker ka na. Hindi ka lang magpapakanta kasi pagkatapos mo pakanta, maya-maya uwi ka rin sa mga kapatid mo eh. Magkikita-kita kayo, mag-aaway-aaway na naman kayo eh. Eh dito, iiwanan mo kasi mag-worker ka na. O mga kapatid, ina. O edi mag-worker ka na talaga. Ama. Alam ka naman yung tatay mo, sumama pa sa'yo sa pag-worker. O, ibig sabihin talaga mag-worker ka na. Mga anak, ay pambihira, pati anak iiwan. Okay lang, bakit? Kasi doon naman yung nanay. Subukan mo mag-abroad. Pwede mo ba isama yung anak mo? Kunin ko itong isa, ha? Hindi. Iwanan mo lahat sa ano yan. Bakit kasi gagawin mo ang pag-worker, ang pagbibigay, dahil alam mo, may kapalit. Gagawin mo ang pag-abroad, pagtatrabaho mo kung saan man, doon sa lupalop ng mundo, kasi alam mo, magkakasweldo ka. Kaya yung misis mo, papayag na mag-worker ka. Katulad ni P1 tsaka ni P2. Nakukuha niyo mga kapatid. Mga lupa, tupa to. Nagulat din ako, parang sabi ko, nagbago ata yung Bible. Mga lupa, alam niyo ibig sabihin ng lupa? Ano ba ginagawa sa lupa? Tinataniman. Yung negosyo mo, iwanan mo. Bakit? Kasi mag-worker ka na. Oh. Meron kayong lupa sa Mindoro. Ako, nakarating na ako ng Mindoro. Daming rambutan dyan. Binebenta yung lupa. Marami ng puno. 3 buwan na lang, aani na. Sabi sa akin ng isang kakilala ko, sabi niya, sure na pera to. Iiwanan mo yung pagnenegosyo na supposed to be kikita ka kasi mag-worker ka na. Parang ang laki naman kapalit nito. Dahil sa akin at sa mabuting balita, ay di pag-worker ito. Kasi iwanan mo lahat eh. Aalis si Jan. Kasi mag-worker na siya. Marami siyang iiwan. Mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay, ito na maganda, ay tatanggap ng maka-100 ibayo. O may sweldo naman pala, may kapalit naman pala yung pag-iwan mo, Almira eh. Oh, meron naman palang kapalit yung pag-worker mo eh. Bakit ayaw mo? Malay mo, dito ka makakita ng God's will mo. Ay tatanggap ng maka-100 ibayo sa buhay na ito. Jela, Miss, aani ka ngayon. Hindi sa kabilang buhay, pag ako'y patay na. Ang gusto kong tugtog nyo, ice, ice, baby. Dun, 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 habang nagpaparada pa.
Hindi. Sa buhay daw na ito ay tatanggap ka ng ano, maka-100 ibayo. Hindi times 10. Nakukuha nyo, hindi kuripot ang Diyos natin. Yung pag-worker mo, may kapalit. Anong kapalit? Mga baay. Kapangpangan ako ngayon. Mga baay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Mahabang paliwanagan, pero ito. Tingnan nyo, walang sinabi rito, tatanggap ka ng maka-100 ibayong asawa. Hindi asawa. No, walang ganun. Ang sabi niya, tatanggap ka ng maka-100 bahay, mga kapatid, mga ina. Kapag nag-worker ka, kakaroon ka ng maraming nanay. Oh, hindi ba ganun tayo mga worker? Ang dami mong nanay, ang dami mong mga kapatid, di ba? Marami kang pwedeng tulugan. Meron lang kukup-kup at magpapakain sa'yo. Hindi ka, yung kumbaga parang napaka-lonely. Ang pangit mo, lonely. You have nobody. Hindi. Mga ama, mga ina, mga anak, at mga lupa. Magkakaroon ka ng mga material na bagay. Ngunit ay may kasama, may kalakip na pag-uusig. Bakit? Bakit di ka kasi magtrabaho? Anong ginagawa mo rin na hindi mo ba kami gustong tulungan? Kung hindi mo sila pinapanalangin, buwasak na ang pamilya nyo. Sabi niya, at sa kabilang buhay, o paano naman yung kabilang buhay? Ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Save kayo. Hindi ka lugi. Okay, punta tayo rito. Ilang beses daw? Ilan? 100. Okay, baguhin natin ito kasi may mali po rito sa translation na to eh. Hey, tatakot ako dito sa hangin eh. No? Kasi yung buhok ko, nagpaano ko eh. Nagpakulay. Para hindi na makita yung mga kristal. Ang problema, hindi maganda yung pagkakagupit na naggagano na, no? O, kaya ngayon, ang ginagawa ko, pinaplansya ko. Pagkatapos kong plansyahin, lalabahan. Kaya balik-balik ako rin kanina, ganun ako ng ganun, na ang hirap ayusin. Ngayon, gumagamit ako spray net para tumigas ang ulo. Okay, makaisandang ibayo ha. O, sige. Labas nga kayo ng calculator. Bilis, bilis. Uy, labas ka ng ano mo, cellphone. Wala. O, makikopya ka na lang sa katabi. O, sige, may calculator ka, gelatin? Wala. O, meron. Okay, ganito. Sabihin natin ganito. Ang magtatrabaho ka, ang sweldo mo ay sabihin natin 5,000. So, 5,000 na lang. O, ikaw, Brad, magkano gusto mong sweldo? 100. Ba? 100. O, sige. Wala naman limit eh. Depende na lang sa'yo kung matatanggap mo yan o hindi. Pero ito eh. Sige, 100,000. Okay. Ang ibig kasi sabihin ng 100, hindi 100 times, kundi to the 100 power. So meaning, 100,000 times 100,000. Ilagano yan? Wala na. 1 pa lang yan. Hanggang 100 pa. Ano yung sabihin ng ano, lumalabas sa ng calculator? Di ba E? Alam yung sabihin ng E? Ewan. Hindi na alam ng calculator. Sobra kasing taas. Babaan natin. 5,000 na lang. Sige. Okay. 5,000. 5,000 dahil to the 100 power, 5,000 times 1. Hindi ganun. 5,000 times 5,000. Ilan na? 25 million. Tama ba? Oh, ito, mabilis si Anime eh. Tama ba? 25 million? Okay. To the first power lang yan ha. Tapos to, 100. Magkano yan?
25 times 25, yung to the second power. Ngayon, paiksiin na lang natin ang kwento. Susuko yung calculator mo. Infinite na. Bakit? Di na ano eh. At sa kanya na hindi, at ayon sa kapangyarihan niyang hindi malirit, yung pagkakaloob niya lahat ng pangangailangan niyo, ayon sa kanyang calculation na hindi maabot ng isip. Higit pa sa kaya mong isipin o hilingin. Susuko yan. Yun dapat ang matatanggap mo. Kasi nag-worker ka. Mag-worker na lang ako. Nakukuha niya. Hindi ko na hintayin, tataya pa ako ng soupy stick. Yun ang kapalit. Pero back to reality. Hindi naman nangyayari yan eh. Bakit kasi? Ay tatanggap na makaisandaang ibayo sa buhay na ito, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Balik po tayo rito sa sa Lucas chapter 6 verse 38. Andiyan pa kayo mga kapatid? Wala pa ako sa pinaka-point ko eh. Okay, yun ang ibig sabihin ng makaisandaang ibayo to the 100 power. Wala, susuko yung calculator nyo. Salamat. Balik tayo rito sa kapag natutunan nyo na ito, palitan na natin itong microphone niya, ha? Okay. Talagang galit sa akin to eh. Pshoo! Hey. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Sa Diyos tayo aasa. Kuha niya? Sa Diyos tayo aasa. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay sa inyo. In other words, walang daya. At saka ito, in proportion. No? In proportion. Ano bang ibig sabihin ng in proportion? Hello, in proportion. Ano ibig sabihin in proportion? Ano po? In proportion. Ibig sabihin ng proportion, kung ano ang diniposito mo, lalagyan ng porsyento, yun ang matatanggap mo. Hindi yung, kumbaga, manghuhula na lang ito, no. Pagka mo nagdeposito ka, mayroong annual interest yan, yun ang matatanggap mo. Exact amount, walang dayaan. Ngayon, tingnan nyo po kumbaga, tsaga lang po, tsaga. Ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Sino ang magbibigay po ng interest dito? Ang Diyos. Ang Diyos ba ng mandaraya? Hindi. Bakit wala ako natatanggap? Lubog nga ako sa utang. Bakit gano'n? Ang dami ko nang binigay. Nabaon nga ako sa utang kakabigay sa mga simbahan eh. Pwede mo patayin na natin ito? Kuha kayo ng kutsilyo. Ayan, pwede akong lumapit. Bakit nga ganun? Ang dami ko lang binibigay, pero wala akong natatanggap. Bakit? Ngayon, isa na lang. Pakibuksan nyo nga sa 2 Corinthians chapter 8. Last na siguro to, last na. 2 Corinthians. Okay. Nagpe-wait ako na next time ang microphone na to ay born again na. Tingnan niyo po rito sa susunod na chapter 9 ng 2 Corinthians, verse 6. Alam niyo po, natutunan ko hindi umasa sa loan. Na-discover ko na. Nag-loan na ako eh. Natutunan ko pong hindi na umasa sa negosyo.
Kayo, kung nasa sa inyo po yan. Natutunan ko pong hindi na umasa sa trabaho. Pwede ka humingi ng pera sa Diyos. Depende yan kung magkano kaya mong hingin. Wala kang trabaho, wala kang hanap buhay. Hindi, pwede ka humingi sa tatay mo. Tingnan niyo po, sabi niya rito. Okay. So, attention po. Dito po sa verse 6, sabi niya, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ngunit, ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Anong gusto mong harvest? Magpag-aani? Kaunti or marami? Marami nga yung tinanim ko eh. Kaya nga ako nabaon sa utang, umabot po ng kalahating milyon. Asan na yung ani ko? Asan na yung balik sa akin? Paano na yun? Ang dami ko nang tinanim eh. Asan na yung balik sa akin ng Diyos? Para ako na denggoy eh. Ang dami ko nilabas pagkatapos walang binabalik ang Diyos. Para ako naloko. Nakukuha niyo mga kapatid. May mali eh. Sabi niya, kung magtatanim ka ng marami, aani ka ng marami. Pero kung magtatanim ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. So may mali eh. Sabi ko, kahit pa kaunti yan o marami yan, o kaunti pa yan, asan na? Wala nga nabalik eh. Lumulubog pa ako. O, tatanungin ko si Jella. Yan, kasi umupo ka sa harapan. Ang sabi niya, ang magtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Ang magtatanim ng marami ay aani ng marami. Sa totoo lang, ito po ay established fact na. Hindi yan gagawin ng Diyos. Kung hindi, established na yan. Meron ng batas. Kumbaga sa BPI, BDO, meron ng batas. Ang tanong ngayon, bakit asan na? Ngayon, i-share ko na po sa inyo to. Marami na akong tinanim. Nabaon na nga ako sa utang eh. Tapos, bakit wala ko inaani? Kasi ito po eh. Ano kaya gagawin? Huwag niyo ako tutulugan ha. Kailan mo halimbawa, believer ka, kailan mo tatanggapin ang kaligtasan? Kailan mo tatanggapin ang kaligtasan kapag unbeliever ka? Ha? Kapag pagpatay na? Sino ako? Hindi ah. Hindi, halimbawa, gusto mo nang maligtas. Sino magde-decide na ligtas ka na? Ang Diyos ba o ikaw? Ang Diyos ba magsasabing ka na, o sige, liligtas kita. Paano ko sabihin ng Diyos? Saka na. Paano na? Ganun ba? Hindi. Yung isang bagay na binigay na ng Diyos, ikaw magde-decide, kailan mo tatanggapin? Kapag sinabi mo, gusto mong tanggapin si Lord ngayon, wala na ako, Lord, pwede naman tanggapin niya ikaw ngayon? Sabi yan, bukas na lang. Walang ganun. Piliin mo ang araw na to. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ikaw magde-decide, kailan mo tatanggapin yung pagpapala. Halimbawa, ikagalingan. Ikaw magde-decide kung kailan ka magaling. Kasi ang Diyos, si Jesus, namatay na sa krus, napako na siya ron, sa pamagitan ng mga latay niya, magaling ka na. Ikaw magde-decide kung kailan ka gagaling. Kung gusto mong sakana, o ngayon, nasa sa'yo yan. Yung pag-ani ng, ikaw magde-decide kung kailan. Ngayon, sasabihin naman ni, anong pangalan mo na? Shikaina. Okay. Sasabihin ni Shikaina, ay gusto ko ngayon. O di sige. Ngayon sabi niya, asa na? Meron po yung tinatawag na lahat ng inuuhan ng Diyos ay kailangan tanggapin mo by faith, kunin mo by faith. Okay. 2016 po yung time na yun. No, nagkakot ako ng isang example. Baon na ako sa utang.
Yung utang po, wala na dito ko, nandun na ako. No? Nagagaganyan ka na. Sabi ko, sawa na ako dito. Pagod na ako. Alam niyo, dumating yung time sa akin na parang point. Ayoko na, pagod na ako. Di ka ba nagsasawa? Di kaya, ano ba yun? Sa inyong walang hanggang utangan, wala nang bayaran. Alam niyo, ganito na lang. Sabi ko, Lord, yung utang ko, bayaran mo. Hindi ako galit sa Diyos. Sabi ko, nagsimula na ako mag-demand. Yung utang ko, kailangan mabayaran na to. Walang tutulong sa akin. Walang tutulong sa atin sa China. Mag-iisa na lang tayo. Walang tutulong sa akin. Pahiramin mo kung kalahating milyon. Oh, kung may papahiram ka, siguro di ka magdadamot. Eh, kaso kung wala, tingnan niyo yung katabi niyo, walang kalahating milyon yan. Kung meron man, di niya sinasabi. Bakit? Kasi alam niya, mangungutang ka. Alam niyo po, nag-decide ako, sabi ko, di ba ikaw mag-decide kung kailan mo gusto maligtas? Kung gusto mo tanggapin si Lord, kung gusto mo maligtas ngayon, tanggapin mo na siya ngayon. Yung iba kasi, saka na lang. O, tingnan niyo. Kaya tagal mabuhay na gini. Kasi sila nagde-decide kung kailan lang gustong masave. Alam niyo po, sabi kong ganun, kailan mabayaran ko yung mahigit 700,000 utang ko. Sabi ko, eto po, punta na tayo. Baka hindi na ako magpabasa sa inyo. Tingnan niyo na lang to. Sabi ko, Lord, next year, 2017, bayad na ako sa utang. Ako na nag-decide na next year, bayad na ako sa utang. Kasi nung nakaraan, niloloko ko lang sarili ko, hindi ako nagde-decide. Kasi ang pananampalataya, ikaw magde-decide kung kailan mo mababayaran yan. Ang pananampalataya, ikaw magde-decide kung kailan gagalingin ka. At sabi ko, ganito, hindi po ako nagkakamali noon, October yun, 2016. Next year, bayad na ako sa utang. Teka muna, Jella. Bakit next year? Pwede ba pwedeng ngayong buwan? Bakit kailangan next year? Pwede ba pwedeng... Anong buwan na nga yan? October? So, anong susunod na buwan dyan? Tapos susunod? Bakit hindi... Ganun, bakit kailangan next year pa? Kasi for the simple reason na hindi ko kayang ipag-faith yun. Meron tayong tinatawag na level ng faith. Hindi ko kayang ipag-faith na next month, bayad na ako doon sa 700,000. Ang kaya ko, next year, bayad na ako. Yun ang kaya ko. Kaya nga, may tinatawag na sukatan ng pananampalataya na binigyan ka ng sukat ng pananampalataya, binigyan ka ng sukat ng pananampalataya, binigyan ka ng sukat ng pananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng measure of faith na ito lang ang kaya kong paniwalaan. Ngayon, kung marami kang ipapasok sa isip mo na Word of God, lalaki yan. Pero kung kaunti lang, maliit yan. Pero sabi ni Jesus, kahit maliit yan, gamitin mo, mapapalayas mo yung bundok. So sabi ko, next year, hindi mo kakwento to kahit kanino, hindi ito parinig. Next year, bayad na ako sa utang. Next year, 2017, bayad na ako sa utang. Alam niyo po, ulit-ulitin ko to, kasi, yung ulit-ulit kong kwento sa inyo kasi, nangyari kasi. At hindi lang isang beses. Alam niyo po, October, wala nangyari. May utang pa rin ako. November, may utang pa rin ako. Bakit? Kasi ang sabi ko, next year. Tapos, pagdating ng January, eto na. Hindi mo kukwento yan, ha? Bakit? Kasi magiging parinig. Oh. Ay, nagpe-pray ako ng 10,000. Baka merong gusto magbigay. Nagparinig ka na eh. Hindi na ang Diyos ang sasagot nun, yung tao na lang. Kasi iba kasi yung na-bless sa'yo yung tao sa naawa sa'yo. Pag naawa sa'yo, abuloy lang. Magdala ka na lang ng lata. Lalaglagan, awa eh. Pero pagka na-bless sa'yo yung tao, kahit bigyan ka niya 10,000. Alam niyo po, January, sinasabi ko to, nasabi ko, actually, ganito pala. Pagdating ng January,
may nagbigay sa akin ng 50,000. Sabi ko ngayon lang, oh Lord, oh. Tapos, hindi lang isang tao. 3 tao na, nag-uusap-usap ba sila? Bakit hindi lang sila di ako binigyan ito? Bakit ngayong January, sabay-sabay silang nagbigay? Ano nangyari? Bakit? Nag-usap-usap ba sila? Hindi naman magkakilala yung mga yan. January, may nagbigay ng 50,000. February, may nagbigay na naman ng 50,000. March, may nagbigay na naman ng 50,000. Hindi sila magkakakilala. Hindi nag-usap-usap ito. Bakit bigla silang nag-decide na magbigay? April, nagbigay na naman ng 50,000. Ulit na naman. May, nagbigay pa rin ng 50,000. June, nagbigay ng 50,000. July, nagbigay. Aba, di na tumitigil to ah. August, September, October, bayad na yung utang ko. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay. Sabi ko, anong nangyari? Kasi ako na nag-decide, next year, bayad na yung utang ko. 2017, next year, wala na po akong utang. Kaya huwag niyo sasabihin sa akin, di totoo yung salita ng Diyos. 2017, wala na akong utang. Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi mo alam to, manigas ka. Sabihin mo sa katabi mo. Sige, umasa ka na lang sa pagtitinda mo ng kung ano-ano. Mas maganda tong way na to. Kaya nga kailangan ituro ng pastor ang pamamaraan ng Diyos. 2017, wala na akong utang. 2018, wala na akong utang. 2019, wala akong utang. Pero bumibili ako ng pangangailangan ko. 2020, wala akong utang. 2021, wala akong utang. 2022, wala akong utang. At sa totoo lang, 2023, wala pa rin akong utang. 2024, hindi ako magkakautang. Bakit? Ang nakalagay sa Biblia, pag dumating ang time, hindi na kayo mangungutang, kayo pa magpapautang. Nangyayari na sa akin. Hello. Siyempre, kailangan kong bumili ng damit. Kailangan kong bumili ng... yung nga lang ang pagbili ko po ng damit, mga 2 times a day, 2 times a day. 2 times a year lang. Bakit? Kasi pag nakita nila, hey, pastor, last year yan ang suot mo ng kampano. Ay, natatandaan. Kaya kailangan kong bumili, pero kumbaga, hindi naman ako maarte. Pero, nalagyan pa kayo? Wala na akong utang. Kailan ako nawala ng utang? Nung nag-decide ako na mawala ng utang. Paano to? May mga pangangailangan. Kailangan ko ng pambili ng gas. Magkano na ang gas? Nasa 75 pataas na sa Shell. Alam nyo, kung dumating maging 100 yan, na wag naman sana. No? Hindi ko problema. Bakit? Bumabalik na sa akin yung ang sino man na nag-iwan ng iniwan ko yung pamilya ko, iniwan ko yung bahay ko, iniwan ko yung negosyo ko, iniwan ko yung ibabalik ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, manigas ka sa trabaho. Bakit? Nandiyan pa kayo? Kaya, maniwala ka. Mag-worker ka o magtrabaho ka, tingnan natin. Kasi dito mas malaki ang balik. Sige. Nakukuha nyo? Okay. I-last ko na kwento ito. Tapos summarize natin. May natututunan kayo mga kapatid. Ikaw magde-decide kung kailan ka magkakapera. Pero make sure na hindi mo pinapabayaan yung tithing mo. Yung partnership mo. Make sure hindi ka nagpapabaya sa pagbibigay mo. Kasi pag tumigil ang pagbibigay, kung yung takal na ginamit mo na wala ka nang binibigay, babalik sa iyo yan ang kahirapan. So praise the Lord.
Yung isang paborito ko pong illustration, ito. Alam ko po, iba siguro sa inyo, narinig na, pero gusto ko pong i-recall lang. Kay Lord, naglalambing ako ng 3,500. No, lambing lang. Na Lord, pengin nga ng 3,500. Ngayon, andun po yung tanong na, ano mo? Gusto ko lang bumili ng Jollibee. Kasi alam ko, yung mga manok na namatay doon, masaya. Di ba? Kaya nga Jollibee. Ngayon, sabi ko gano'n, para bang, bakit kayo hingi? Para sa gano'n, kumbaga parang may bumubulong sa akin demonyo na, bakit kayo hingi? Ngayon, sagot ko, pakailan mo. Na, gusto ko maglambing eh. Masama ba maglambing kay Papa? Hindi naman, di ba? So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng 3,500 cash this week. Hindi next year, this week. Ngayon, Sunday yun. Ngayon sabi ko, Lord, bibigyan kita ng 1 week na deadline. Aanin mo yung damo kung patay na yung butiki. No, aanin mo pa yun, tapos na. So this week lang. Kasi ngayon ko kailangan eh. Ngayon ko gusto. Ngayon, aanin mo nga yun. May mga bumubulong na ganyan sa akin. Nasabi ko, bibili akong Jollibee. Gusto ko lang. Naglalambing lang ako kay Lord. No? Ngayon ito, pwede ka naman humingi sa kapatid mo eh. Hindi nga ako sa kapatid ko nahingi. Ano pa? Ang gulo mo eh. Kay Lord ka nga nahingi. Hindi. Hindi, pwede ka namang pwede ka namang humingi kay ganito. Pakialam mo ba? Bakit ba mas marunong ka? Kay Lord ko nga gustong humingi. Kasi kung hindi ko matututunan humingi kay Lord, mabubuhay ako ng aasa na lang ako sa kapatid ko. Mali, di ba? Okay. So, ano po nangyari? Kinalunisan, may nagbigay sa akin ng 1,000. Wow, sabi ko, bilis ah. Kinamartisan, something na wala. Pero Wednesday, may nagbigay ulit sa akin. Nandiyan pa kayo? So, 1,000 na lang, 1,000, magkano pang kulang? Ha? 2,500. Nung kinamartisan, nalito na pati ako. Ikaw kasi. May nagbigay sa akin ng 1,500. Sabi ko nga, hindi naman nagbibigay ito. Ba't bigla naisipang magbigay? No? Kasi sinasabi ng Diyos, bigyan mo. Kasi ang Diyos, kapag nag-utos, yung lahat ng isda, pasok doon sa lambat. Kaya sila Pedro, ang daming nahuli. Sabi niya, ikaw ba, papayag ka na sabihin ng Diyos, pasok sa lambat, tapos lulutuin ka? Siyempre, di ka papayag. Isda naman yun eh. So, may nagbigay sa akin ng 1,500. Magkano na lahat? Hindi, magkano na lahat? 2,500. Magkano pang kulang? 1,000 na lang. Alam nyo, may nagpadala sa akin galing ng Singapore. Yung galit sa akin. Binigyan ako ng 500. Sabi ko, maganda palang kagalit to ah. Galit sa akin yun. Pero pinadala ako ng 500 galing Singapore. So, magkano na lang? Ha? 500 na lang. Alam nyo, something na Huwebes, walang dumating. Sabi ko, Lord, 500 na lang. Biyernes, walang dumating. Lord, 500 na lang. Bigay mo na yung iba. Humingi ka na pera sa Diyos eh. Ano sabihin mo, Lord, salamat sa 500. Salamat sa 500. Salamat sa 500. Kung sasabihin mo sa bibig mo yan, at maniniwala ka na yung sinabi mo mangyayari, gagawin sa iyo ng Diyos, yun lumabas sa bibig mo. Hindi yung prayer mo sasagutin, kundi lumalabas sa bibig mo. Kaya huwag ka nagsasabi, impyernong buhay to. Ang hirap na buhay nito. Pag ako namatay, mamamatay ka na. Kaya useless na pag-pray na gumaling ka. Ay, pag-pray niyo po ako, may cancer po ako, saan? Dito po sa isang buhok ko. Tapos sasabihin mo gano'n, sana mamatay na lang ako, ang gulo nyo. Huwag mong sinasalungat yung prayer sa'yo. Alam niyo po, paiksing ko po, Friday walang dumating. Sabi ko, Lord, 500 na lang. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Dumating ang Sabado. Thank you, Lord, thank you, Lord. Umaga na Sabado, walang dumating. Magkano kulang? Dumating ang tanghali, walang 500. Mamaya alas 12 deadline. Dumating ang hapon, wala.
Gusto ko na nga maglakad sa kalsada, baka may mapulot ako eh. Tapos alam niyo po, dumating yung gabi, wala. Malungkot na ako. Kasi 500 na lang. Alas 9 na, wala pang dumarating na 500. Alas 10 na, wala pa rin 500. Lord, 2 oras na lang. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Kapag ka nanalangin ka, maniwala ka na tanggap mo na. Lord, naniniwala ko, tanggap ko na yung 500. 3,500 ang hiningi ko eh. 500 na lang. Sabi ko pa nga eh, nagawa mo nga, Lord, ibigay yung yung 3,000, 500 na lang, di mo pa kaya. Sasabihin mo, Lord, salamat. 11 o'clock. Wala pa. Nakahiga na ako, malungkot na ako. Alam niyo ba yung nanghihina ka na? Na gano'n, nakatingin kang malayo ang tingin, nakahiga ka sa kama. Parang ang lungkot na, 11:30 na. Lord, 11:30 na. Mamaya, 11:45. Lord, abot pa, hindi ka huli. Ikaw ay makapangyarihang Diyos, hindi ka nahuhuli. At kung kaya mong abutin, mahaba ang kamay mo, Panginoon, 500 na lang ang kulang. Kung maniniwala kang natanggap mo na yan, matatanggap mo. So, ano nangyari? 11:50, wala pa. 11:55, wala pa, nakaganon na ako. Parang, alam niyo ba yung nanghihina ka na? Na yung parang, nakaganon ka na? Pero ayaw mong palabasin sa bibig mo na hindi mo natanggap. 11:57. Lord, 2 minutes, kaya mo pang gumawa ng himala. Basta natanggap ko na. 11:59. Parang kumbaga na, tunaw ka ng ice cream. Down na down ka na eh. Dumating ang alas 12. Walang 500. Sobrang discouraged ko. Para bang yung nakatihaya ka sa kama, biglang, gumanong ka na lang. Parang pagka magkagalit kayo ni Sarsi, gaganong ka na lang, magkano. Pero wag mong palalabasin sa bibig mong hindi mo natanggap. Ay, di linggo kinabukasan. No? Natanggap ko ba? Hindi. Hindi. Linggo kinabukasan. Punta ako sa church, ang lungkot ko. Tapos kakamay-kamay, tuloy kayo, pasok kayo sa service na eh. Para pag pinipili ko, ganun yung mukha, yung pagngiti mo. Bakit? Ang lungkot mo kasi. Malupot ka. Pero bakit gano'n? Ang sabi ni Lord, humingi ka ng kahit na anong gusto mo para maging masaya ka. Lord, hindi masaya eh. Ang hirap pasayahin ng mukha. Bakit? Hindi mo natanggap eh. Hindi tumatalag. Ngayon, nag-sermon ka, sige, kailangan hindi mahalatayan na may problema ka. Kailangan, tulad si Lea, pagka nagpe-pray sa akin, Lord, yung senior pastor namin, mamamatay na. Tinataas namin sa'yo. Sabi ko, parang mamamatay na nga ako eh. No, ganyan sila yung mag-pray, di ba? Hindi na ngayon. Ngayon, di natapos ang service. Di kumbaga, parang, alam mo ba yung na-discourage ka, parang hindi pumasa ng board exam, na dala-dala mo. Dala-dala mo yun eh, na binasted ka, ganun. Malungkot. Bakit? Nabasted din ako, alam ko pakiramdam niya. Alam niyo, nung hapon na, si Pastor Larry. Sino po nakakilala kay Pastor Larry? Pastor Larry, lumapit, sabi niya, Kuya Boy, may pinabibigay si Mama. Si Mama, nasa New York o New Jersey, basta nasa Amerika. Hindi nakaganon lang. Kapag ka binigyan ka, magkaroon ka ng etiketa na, ang liit naman, magkaganon. Ganun mo lang, magpasalamat ka, sabihin mo, praise the Lord, pagpalain ka ni Lord. Bakit tanim sa'yo yan eh? Di ba? Ang tingin mo sa akin, pulubi, sa'yo, bakit pag ganyan lang ka, wala. Alam niyo mga kapatid, God loves a cheerful giver. Na kahit na malaki yung binigay mo, masaya ka pa rin. Alam niyo, nabot niya sa akin ganun. Sabi niya, Kuya Boy, pinabibigay ni Mama yan. Dapat, kahapon, ano ba yung kahapon? Sabado, ibibigay ko sa iyo, kaso hindi tayo nagkita. Ano nangyari? Ay, ganun ba? Salamat, God bless you. Kahapon pala niya ibibigay, kaso hindi kami nagkita. Alam niyo, pagtingin ko, wala kayo magsabi magkano? 500.
Ang bihira, sabi ko. Palapakan natin ang katabi mo. Sabi kong gano'n, buti na lang hindi lumabas sa bibig ko yung negative. Bakit? On time pa rin si Lord. Ibinigay, dapat sa akin kahapon. Alam niyo mga kapatid, ito hindi ko binili ng Jollibee. Ang hirap palang ipag-paint yung gano'n na, ang alam ko, in-offering ko Okay. Sasabihin mo ngayon, alam mo na kung paano humingi ng pera sa Lord. Pero make sure, yung account mo, yung tithing mo, yung partnership mo, hindi ka nagkukulang. Kasi sabi niya, give ka muna at ikaw ay tatanggap. Magbigay ka muna at ikaw ay tatanggap. Kuha niyo mga kapatid. Okay. So, tapos na. Sabi kong gano'n, purihin ka Panginoon. Alam niyo na, pasensya na kayo ha. Sa sobrang excitement ko, sa sobrang, yung napapaganon ka pa. Sobrang tuwa mo, may nag-uusap doon. Ay, naku, nakakahiyang banggitin. Sa sobrang tuwa ko na, sinagot ng Diyos yung 500. Sabi ko gano'n, mga kababayan ko, sinagot ng Diyos. Parang kung magpapakialam namin, parang gano'n Nanghanap ako na pwede kong magpuri ako kay Lord na sinagot ni Lord, parang hindi ko makontain yung sarili ko. Nakukuha niyo? Huwag niyo gagawin yun. Okay. So, ngayong tapos na, natanggap mo na yung 3-5, sabihin mo sa katabi mo, ganun pala. Ganun pala. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Baka naman tsamba lang. Ulitin mo ulit. 3-5 na naman. Okay, hindi ko na itutuloy yung kwento kasi mga kapatid, sabi ko, deadline ko hanggang Sunday. Taigsin ko po yung kwento. Same na naman, nag-ano kasi ako yung pagka nagre-repair ka, edi na-repair mo na, no? Naririnig niyo ako dyan? Pakinggan nyo na lang po ito. Kasi dito, yayaman tayo. No? Ang ganda lang salita ko Pag nagre-repair ka, minsan sa sobrang tuwa nung may-ari ng computer, bibigyan ka ng tip. Dahil sa tuwa nila na na-repair mo yung computer nilang bulok. Totoo po yan. Iwas na lang kayo sa mga nababasa. No? Okay. May mga na-repair ako na hindi na ako mahintay, natulog na kasi inaabot ako ng madaling araw. Pagkaraan po ng maraming buwan, eto na, di ba sabi ko next week? Ulitin mo para sigurado hindi tsamba. Ang ginawa ko po, ayan na naman, nag-pray ka na naman, Lord, salamat sa pera, salamat sa pera, salamat sa pera, salamat Panginoon. Hindi naman humihindi ang Diyos Hindi humihindi. Ikaw lang ang kuripot na humihindi sa Diyos, pero ang Diyos hindi humihindi sa hindi mo. Alam niyo po, dumating ang Sabado, kulang na naman ako ng 500. Kasi parang sabi ko, Lord, yung una ata mukhang tsamba, parang hindi totoo. Nakukuha niyo mga kapatid. So, dating ng linggo, matamlay ka na naman. Kasi ina-experiment mo Alam niyo, pagkatapos nung sermon, lumapit naman sa akin yung kapatid ni Pastor Larry Boy. Sino? Si Tatong, yung kapatid naman niya. Sabi niya, Kuya Boy, sabi ko, para saan to? Naalala mo si ganito? Hindi ba nag-repair ka ng computer? Mga ilang buwan na. Nakalimutan niyong bigyan ka ng tip, ngayon binigay sa akin, ibigay ko daw sa'yo. Wala niyo magkano? 500. Nandiyan ba kayo? So, sa madaling salita po, ganun lang ang paghingi. Pero make sure na meron kang maintaining balance. Kasi sabi niya, give and you shall receive. Ikaw magde-decide kung kailan ka tatanggap. Amen po. Okay. Sa Facebook, babay na dahil mag-uusap po kami rito. Usapan po itong mga matatanda. No? Babay na. God bless you.